ito ay magsisimula sa isang lalaki na nagngangalang Taesik na kakalabas lang sa bilangguan matapos itong makulong ng 10 taon. Papunta siya sa kanyang bayan kung saan inilista niya sa isang notebook ang mga bagay na kanyang gagawin ngayong nakalabas na siya sa kulungan. Pumunta siya sa isang kainan na tinatawag na Sunflower at balak makipagkita sa may-ari na walang iba kundi ang babaeng umampon sa kanya. Subalit wala doon ang babae, kaya ang anak na babae na si Hijo ay pinayuhan. Siyang pumunta muna sa public bath at bumalik na lang mamaya. Pumunta si Taesik sa public bathhouse at nilagyan ng ekis na marka ang notebook sa aktibidad na kanyang gagawin. Nahirapan siyang buksan ang locker ng kanyang gamit kaya nainis sa kanya ang gwardiya dahil inakala nitong sinasadyang paglaruan ni Taesik ang susi ng locker. Dahil sa kanyang kakaiba at lampang itsura, bunuli siya ng gwardiya. Subalit nang tinanggal ni Taesik ang kanyang damit, nakita ng lalaki ang tatoo sa buo nitong katawan kung kaya't biglang umurong ang kanyang tapang dahil kanyang naisip na isang gangster si Taesik. Samantala, makikita ang ilang gangster na binubuli ang isang babae sa gilid na kalsada. Ang mga gangster ay tauhan ni Chang Moo at Yang Ki, ang dalawang gangster na namumuno sa lungsod. Dalawang pulis ang makikitang nagpapatrol sa di kalayuhan, ngunit hindi nila pinansin ang kaguuhan at nanatili lang ang mga ito sa loob ng sasakyan. Si Chang Moo na nasa isang nightclub ay nilapitan si Taesik para batiin ang dating kaibigan. Sobrang nirerespeto niya si Taesik at nabunyag na siya ay hindi isang pipitsugin na lalaki. Yun pala si Taesik ay dating gangster na kinakatakutan sa lungsod. Si Chang Moo at pati na si Yang Ki ay kinakabahan nang binisita sila ni Taesik. Katapos na bisitahin ang kanyang mga kaibigan, bumalik na si Taesik sa Sunflower Restaurant at nakita ang babaeng may-ari na malugod siyang tinanggap. Masaya ang kanyang ina na makita siyang muli matapos makulong si Taesik ng napakatagal. Kahit na siya'y ampon lamang, sobrang mahal siya ng kanyang ina at trinato na parang tunay niyang anak. Humingi siya ng tawad sa nagawa niyang kasalanan, ngunit sumagot ang kanyang ina na matagal na siyang napatawad nito. Kahit tanggap na ng kanyang ina na manirahan siya sa bahay, ayaw naman sa kanya ni Hijo. Ipinahayag niya ang pagkamuhi kay Taesik at inakala na siya ay mahina dahil sa kanyang lalampalampang itsura. Bago matulog, determinado siyang hindi na muling iiyak, hindi na iinom ng alak at hindi na makikipag-away para maging isang mabuting tao at tutuparin ang pangako sa kanyang ina. Si Cho Paso na tatakbo sa susunod na eleksyon ay makikitang nagangampanya sa palengke at nangako sa mga vendor upang iboto siya sa darating na eleksyon. Ngunit, lingid sa kanilang kaalaman, si Cho Pinsu ay isa palang mafia na mailayuning sakupin ang buong lungsod. Samantala, makikita si Taesik na nasa istasyon ng pulis at pumipirma sa isang parole report na nagsasabing muli siyang ibabalik sa kulungan kung muli siyang makakagawa ng krimen. Lumapit sa kanya ang pulis na si Min Suk at nagpayo na umalis na siya sa lungsod dahil ayaw sa kanya ng mga residente dahil sa ginawa niyang gulo ilang taon na ang nakakalipas. Subalit kinumbinsi niya si Min Suk na nagbago na siya at magiging isang mabuting tao. Plano din ni Taesik na ipatanggal ang lahat ng tato nito sa katawan upang bigyang diin ang determinasyon niyang magbago. Subalit, naudlot ang kanyang intensyon dahil kailangan niyang gumastos ng malaking pera upang matanggal ang lahat ng nakatato sa kanyang katawan. Pagkatapos nito, nagpunta ang kanyang ina kay Pansu at ipinahayag na hindi niya ipinagbibili ang lupa kung saan nakatayo ang kanyang restaurant para sa ipapatayo niyang mall. Nagbanta din siya kay Pansu na ilalantad niya ang kanyang baho kung patuloy na manggugulo ang kanyang mga tauhan sa Sunflower Restaurant. Sa sumunod na araw, nakahanap si Taesik ng trabaho bilang mekaniko sa isang auto repair shop. Si Min Suk at ang kanyang partner ay nagpapatro nang makita si Taesik na masigasig na ginagawa ang kanyang trabaho. Sinabi ni Min Suk ang tungkol sa nakaraan Taesik na isang delinkwente. Isa din siya sa mga naging biktima ng pambubuli ni Taesik nang siya ay nag-aaral pa. Si Chang Moo at Yang Ki ay walang kalaban-laban noon kumpara kay Taesik. Ilang taon na ang nakalilipas, ang mga gangster sa lungsod na pinangungunahan ni Choi Do-pil ay tauhan sina Chang Moo at Yang Ki. Dahil sa laging naghahasik ng gulo si Taesik, nakialam si Choi Do-pil at inutusan ang kanyang mga tauhan para patayin si Taesik. Subalit, hindi inaasahang sobrang galing pala sa pakikipaglaban si Taesik at madaling natalo ang mga tauhan ni Choi Do-pil. Pinatay niya din si Choi Do-pil sa huli, kaya siya ay nakulong dahil sa kasong murder. Pagkatapos ng insidente, umalit sa pamumuno sina Chang Moo at Yang Ki na nakipag-alyansa kay Cho Pansu. Bumisita si Min Suk sa pinagtatrabahuan ni Taesik at nakilala ang kanyang employer. Binunyag din ni Min Suk ang pagkakakilanlan ni Taesik, ngunit walang pakialam ang employer tungkol sa kanyang nakaraan dahil masipang naman siya magtrabaho.
Kinabukasan, bumisita si Taesik sa eskwelahan ni Heejo at nagbabalak na kumuha ng English course. Siya ay pauwi na. Inatake siya ng isang lalaki na may pangalang Sujin na meron palang gusto kay Heejo at nagselos dahil sa pagiging malapit niya sa babaeng kanyang gusto. Dinala si Taesik sa isang bakanteng warehouse at doon pinagbubugbog. Dahil determinado si Taesik na hindi na muling makipag-away, pinagtulungan siya ng mga tauhan ni Sujin. Subalit, nasurpresa sila nang makita ang mga tato ni Taesik ng aksidenteng napunit ang kanyang damit. Pagkatapos ang insidente, naging mabait at umayos ang pakikitungo ni Heejo at ginamot ang sugat ni Taesik. Sa kabilang dako, nagdiriwang si Pansu sa kanyang pagkapanalo sa general election. Ngayong isa na siyang government official, balak niyang ibigay ang literato sa pagpapatakbo ng pinakamalaking nightclub sa kanyang mga pinagkakatiwalaang alipors. Ngunit bago ang lahat, gumawa si Pansu ng isang kondisyon na kung sino man ang makapagpapaalis sa Sunflower Restaurant ay siyang mamamahala ng pinakamalaking nightclub. Nang marinig ito, agad na inutusan ni Chang Moo ang kanyang mga tauhan na sirain ang Sunflower Restaurant. Subalit naabutan ni Chang Moo si Taesik sa lugar, kaya agad niyang inutusang umalis ang kanyang mga tauhan. Humingi ng tawad si Chang Moo kay Taesik dahil hindi niya alam na andoon siya nakatira. Pagkatapos nito, lumapit si Chang Moo kay Yang Ki at nakipagtalo dahil hindi niya pinaalam na si Taesik ngayon ay nakatira na sa Sunflower Restaurant. Samantala, nakuha na ni Taesik ang kanyang unang sahod at nagregalo ng pares ng sapatos sa kanyang ina at kamera naman para kay Heejo. Napag-alaman na ang notebook na dala-dala ni Taesik ay regalo ng inang umampon sa kanya nang binisita siya nito sa kulungan. Mula noon, lagi na niyang isinusulat ang mga bagay na ginagawa niya sa loob at mga aktibidad ng kanyang gagawin kapag nakalabas na siya ng kulungan. Aksidenteng nahanap ni Heejo ang notebook at binasa ito. Kanyang binura sa listahan ang pangarap na makapag-picnic ni Taesik bilang isang regalo. Taesik, Heejo at ang kanilang ina ay nagpiknik sa isang parke at kumuha ng retrato ng gaya ng isang maliit na pamilya. Isang araw, nakita ni Taesik ang kanyang dating kaibigan na si Byujin na nagtatrabaho bilang driver ni Pansu. Sinabi ni Byujin na planong magpatayo ni Pansu ng malaking mall sa lugar. Ngunit, ang kanyang plano ay nahahadlangan dahil sa Sunflower Restaurant na tumangging ibenta kay Pansu ang lupa. Inahayag ni Byujin na maging alisto siya dahil mapanganib na tao si Pansu. Lingid sa kaalaman ng dalawa, minamatyagan na pala sila ng mga tauhan ni Chang Moo at nire-report ito sa kanilang amo. Inisip ni Chang Moo at Yang Ki na sinusubukang i-recruit ni Byumin si Taesik sa utos ni Pansu. Dahil dito, gumawa sila ng plano para sirain ang Sunflower Restaurant at pati na rin si Taesik. Hinalughog ng mga tauhan ni Chang Moo ang restaurant at pinagbantaan ang ina ni Taesik na ibenta ang kanyang restaurant kay Pansu. Nakita ni Heejo ang panggugulo at biglang pinalo si Chang Moo ng kamera sa ulo at dali-daling pumunta kay Taesik para magsumbong. Bago pa makarating si Taesik sa restaurant, nakaalis na si Chang Moo at mga tauhan nito at iniwang sira-sira ang lugar. Pagkatapos na tulungan ng ina sa paglilinis, pumunta si Taesik kay Chang Moo at hiniling na dalhin siya kay Pansu. Nagmakaawa si Taesik kay Pansu na huwag nang guluhin ang restaurant ng kanyang ina. Dahil alam na dating gangster si Taesik, inalok niya ito ng trabaho. Ngunit tinanggihan ni Taesik ang alok ni Pansu at sinabi na masaya na siya sa kasalukuyang trabaho. Nagalit si Pansu dahil wala pang nangahas na tumanggi sa kanya. Gumawa si Pansu ng planong i-frame up si Taesik upang magbalik siya sa kulungan. Inutusan niya ang mga tauhan na atakihin ang auto repair shop kung saan nagtatrabaho si Taesik upang masangkot siya sa gulo at i-report ito sa mga pulis. Sa sumunod na araw, sinugod na ng mga gangster ang auto repair shop at binugbog si Taesik. Sa kabilang banda, nireport ni Pansu sa mga pulis ang tungkol sa pagkakasangkot ni Taesik sa isang away. Subalit, napigilan ni Taesik ang kanyang sarili at hindi bumawi ng pag-atake, kaya hindi siya inaresto ng mga pulis. Isang gabi, binisita ni Sungjin ang Sunflower Restaurant at sinabi kay Heejo na si Taesik ang pumatay sa kanyang kapatid na si Choi Do-pil ilang taon na ang nakalilipas. Nagalit si Heejo kay Taesik at humingi ng paliwanag sa kanyang ina kung bakit niya inampon ang taong pumatay sa kanyang tunay na anak. Sinabi niya na humingi ng tawad si Taesik habang nakaluhod at umiiyak pagkatapos patayin si Choi Do-pil. Dahil dito, inisip niya na hindi masama si Taesik at nagpa siyang ampunin ito bilang kanyang anak. Nang marinig ang paliwanag ng kanyang ina, sa wakas ay naintindihan na ni Heejo kung bakit niya ito ginawa. Humingi ng tawad si Taesik kay Heejo at sinabi nang aalis na siya sa kanilang bahay. Ngunit hiniling ni Heejo manatili siya sa kanila. Sinabi niya kay Taesik na siya lang ang nagpapasaya sa kanyang ina at pinasalamatan pa siya sa pagpatay sa kanyang kapatid na laging bastos sa kanyang ina. Sa sumunod na araw, pumunta ang ina ni Taesik kay Pansu at nagbanta na isisiwalat ang kanyang krimen sa pag-utos kay Choi Do-pil para patayin si Taesik noon,
kung saan meron siyang matibay na ebidensya na maaaring maghatid sa kanya sa kulungan. Narinig ni Byung-jin ang kanilang usapan at sinabi kay Tae-sik na maging alerto siya dahil gagawin ni Pan-soo ang lahat para makuha ang kanyang gusto. Umaksyon na si Pan-soo at inutusan ang mga tauhan na atakihin si Hee-jo na tumatawid sa kalsada. Pinukpok siya ng matigas na bagay sa kanyang ulo, kaya kinailangan siyang dalhin sa hospital para sa masinsing pangagamot. Dahil nadamay na ang kanyang anak, nagpasya na ang ina ni Tae-sik na ibenta na ang Sunflower Restaurant para sa kaligtasan ng buong pamilya. Pagkatapos nito, pumunta si Tae-sik kay Pan-soo at sinabi na pumayag na ang kanyang ina na ibenta ang restaurant at aalis na sila sa bayan. Hindi inaasahan na humiling si Pan-soo na gawing paralisado ang kanyang kanang kamay upang hindi na siya muling makapanggulo. Si Byung-jin ang siyang gagawa sa pagputol ng ugat ni Tae-sik, ngunit sinugatan lang niya ang kamay ni Tae-sik sa hindi peligrosong hiwa. Pagkatapos nito, pumunta si Tae-sik kay Hee-jo at sinabi na lagi siyang poprotektahan. Kahit sa kanya na ang Sunflower Restaurant, hindi pa din nakontento si Pan-soo at inutusan si Yang-ki na patayin ang ina ni Tae-sik at kunin ang ebidensyang magsasangkot sa kanya ng tangkaing patayin si Tae-sik ilang taon na ang nakalilipas. Ginawa ni Yang-ki ang kagustuhan sa pagpatay sa babae at kinubli ang pagkamatay bilang suicide. Nawasak ang puso ni Tae-sik nang malamang patay na ang kanyang minamahal na ina. Noong una, inisip niyang nagpakamatay ang kanyang ina, ngunit tila nakahanap siya ng clue nang makita ang hikaw ng ina sa pinangyarihan ng krimen, kaya napagtanto niya na pinatay ang kanyang ina sa utos ni Pan-soo. Nang malaman ng katotohanan, hindi na niya nakayanang tuparin ang kanyang pangako sa kanyang ina. Umiyak siya habang umiinom ng alak dahil sa sakit na kanyang nararamdaman. Sa kabilang banda, si Pan-soo at ang ibabang mga tauhan ay nagdiriwang sa kanilang tagumpay sa pagkakuha ng Sunflower Restaurant. Ngunit bigla silang nagulat sa tunog ng pag-iyak ng isang lalaki na walang iba kundi si Tae-sik. Sinabi ni Tae-sik na sinira nila ang pangako niya sa ina at papatayin niyang lahat ng andoon sa lugar. Inutusan niyang umalis na si Byung-jin, maliban na lang kung gusto niya ring mamatay sa kanyang mga kamay. Kahit na siya mag-isa lang nagawa niyang patayin ang lahat ng tauhan ni Pan-soo, kabilang na si Sung-jin, Sang-moo at Yang-ki. Nagawa niya ding patayin si Pan-soo at sinunog ang kanyang nightclub. Habang siya ay sugatan at napapalibutan ng apoy, naalala ni Tae-sik ang mga magagandang alaala kasama ang kanyang ina at si Hee-jo. Sa huli, hinayaan niya ding mamatay ang sarili sa nag-aalab na apoy. Sa huling eksena, makikita na magaling na si Hee-jo at siya ngayon ang pinakamatalinong estudyante sa Mathematics Department, gaya na kanyang pinapangarap. Makikita si Hee-jo na ginugunita ang mga magagandang oras na kasama si Tae-sik at kanyang ina.